ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dating Pangulong Duterte, nasa ICC Detention Center na. Vice President Sara, lumapag na rin sa Amsterdam. 4 na magkakaanak, patay sa sunog na sumiklab sa isang compound sa Malabon. Tensyon, sumiklab sa VV Sullivan Buildings sa EDSA San Juan. Gusali, persahang pinasok. Sa MBC TV correspondents, mga kawayan na karga ng umano'y overloaded na truck humampalang sa kalsada sa Anda, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Nesty Petesio, Ira Villegas, bibigyang pagkilala sa All Women's Sports Awards. At sa Showbiz Spotted, Julia Barreto, bumuelta sa nagkalat na siya mismo ang nagpasara ng isang tourist spot sa Camiguin para umano mag-shoot. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Hawak na ng International Criminal Court o ICC ang kustodiya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan kasalukuyan itong nakadetine sa Scheveningen Prison. Humingi na rin ng permiso si Vice President Sara Duterte para makausap ang kanyang ama. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. Law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. Nasa kustodiya na ng International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyan siyang ikinulong sa The Hague Penitentiary Institution o Scheveningen Prison kung saan siya mananatili habang nililitis ang kanyang kasong crime against humanity ng ICC. Nagtipon-tipon ng mga pro-Duterte sa labas ng The Hague Penitentiary at paulit-ulit na sinisigaw ang send him back habang hawak pa ang watawat ng Pilipinas para ipakita ang kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. Ilan ring anti-Duterte ang tumungo sa labas ng penitentiary para abangan ang pagdating ng dating Pangulo. Samantala, nakarating na si Vice President Sara Duterte Carpio sa Amsterdam para puntahan ang kanyang ama. Binasag na ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang katahimikan matapos ang isang araw niyang pananahimik nang isinilbi ng Interpol ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Pinabulaanan din ni de la Rosa na siya ay nagtatago at katunayan anya ay isa siya sa mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang pag-aresto kay Duterte at humiling ng temporary restraining order. Nagpahayag din ng senador na handa siyang samahan si dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng Foreign Affairs Department na hindi nito ipagkakait kay dating Pangulong Digong ang karapatan nito para sa mga karampatang legal at medical assistance. Kabilang dito ang pagkakaloob ng temporary visas para sa nurse at legal counsel ni Duterte. Narito ang report. Nakahanda na ang consular assistance para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kasamahan nito na dumating na sa The Hague, the Netherlands, araw ng Martes sa kanyang chartered flight RP65219 sa ganap na 4:56 ng hapon Central European Time o 11:56 ng hapon oras dito sa Pilipinas. Ito ay matapos maaresto si Duterte sa bisa ng arrest warrant galing sa International Criminal Court o ICC noong nakaraang Martes para sa kasong crimes against humanity. Sa pahayag ng Philippine Embassy sa the Netherlands, sinabi nitong itinurn over ng mga kasamahang Philippine Law Enforcement Authority si Duterte sa mga opisyal ng Judicial Cooperation Unit ng Office of Registry ng ICC. Sa opisyal na pahayag ng ICC, sinabi nitong nagpasalamat ang ICC Registrar na si Mr. Osvaldo Zavala Giler sa maayos na pag-turn over ng Pilipinas sa dating Pangulo at ang commitment ng bansa sa pagsulong sa international accountability
accountability mechanisms. Samantala, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa the Netherlands na nabigyan ng 2-day visas ng the Netherlands Immigration ang mga kasamahan ni Duterte, partikular ng isang nurse at aide para umano makapagpahinga at makarecover matapos ang mahabang flight at makapaghanda para sa kanilang return flight pabalik ng Maynila. Dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman ay inisyuhan ng 15-day visa bilang legal counsel ng dating Pangulo at nabigyan rin ng permiso upang bisitahin si Duterte ngayong araw sa ICC Detention Center sa Scheveningen, The Hague. At bago pa man dumating sa The Hague ang kampo ni Duterte, nakipag-ugnayan na rin umanong embahada sa mga ICC officials at sa the Netherlands Ministry of Foreign Affairs para sa pangangailangang tutukan at i-monitor ang medikal at pisikal na kondisyon ng dating Pangulo, kung saan tinanggap na ng ICC medical doctor ang mga mahalagang impormasyon galing sa personal nurse ni Duterte at para na rin sa isasagawang check-up sa dating Pangulo na nakadetene sa ICC Detention Center. Ayon sa embahada, naibigay na rin nila kay Duterte ang mga pangalan at contact numbers ng mga opisyal ng embahada na maaring matawagan via cellphone para sa mga karagdagang consular assistance na kakailanganin ng dating Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ako si Karen Oyong ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, sunog at magkayakap ng matagpuan ng mga otoridad ang mga labi ng 4 na magkakaanak kaninang umaga sa Barangay Longos, Malabon City. Ang mga hinihinalang sanhi ng sunog hindi na mahagilap sa ngayon. Ang buong detalye alamin sa report ni Edwin Duque. 4 ang namatay sa naganap na sunog sa bahay ng isang barangay tanod dito sa Longos, Malabon kaninang umaga. Nasunog ang bahay ni Ginoong Antonio Prias, isang barangay tanod dito sa Longos. Ayon kay Antonio Prias, hindi nagawang makalabas ng kwarto ang pamangkin na si Maria Corazon, isang PWD 38 years old, Arnaldo Carael, 35 years old, at ang pamangkin na si Maria Concepcion, 25 years old, at ang 9 na taong gulang na babaeng pamangkin apo. Pasado alas 4 ng umaga habang nag-away umano, mag-live-in partner, nakaanak din na biglang magliyab ang unahang bahagi ng bahay na gamit ay lampara hanggang kumalat na ito sa loob ng kanilang tahanan. Nakitang magkasamang magkayakap ang mga biktima sa loob ng kwarto, sa loob ng kanilang tahanan. Pinaghanap na ngayon ang mag-live-in partner na sina Myla Bartolome at Angelo Prias na hinihinalang sila ang dahilan ng pagkakasunog dahil bigla silang naglaho. 4 na bahay ang nasunog kung saan ay 11 pamilya ang nawalan ngayon ng tahanan habang 42 individual ang pansamantalang nasa labas ng tahanan. Sa initial report ng Malabon Bureau of Protection, patuloy pa rin ay sinasagawang investigasyon kung magkanong pinsala ng sunog na umabot lamang ito ng first alarm. Para sa MBC TV Network News, ako si Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pa mga balita, nagpaabiso naman ng Meralco sa posibleng pagbaba ng singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, ito ay kung mapagbibigyan ang kanilang refund petition para sa mga consumer. Tinutukan yan ni Dustin Bayog. Matapos ang anunsyong dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, nagpayag ang Meralco ng posibilidad na magkakaroon ng bawas singil pagdating naman ng buwan ng Abril. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga sa panayam nito sa DZRH, ito ay nakadepende pa sa magiging desisyon sa kanilang inihaing petisyon tungkol sa pag-refund ng 19 bilyong piso para sa mga consumer. Nag-file na kami ng petition, so inaantay na lang namin. Sakali po magkaroon ng decision dyan, that may impact on April. April. So pababa. Nagpaliwanag din si Zaldariaga na ang pagtaas ng singil ngayong buwan ay dahil sa paggawala ng one-time downward adjustment sa reset cost, pagtaas sa 13 centavos ng transmission charge, dulot ng mataas na ancillary service charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, at ang pagtaas din ng feed-in tariff allowance o FIT-all. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na nagpatupad ang Meralco ng dagdag singil na abot sa 0.26 kWh o katumbas ng dagdag 12 pesos and 29 centavos ngayong buwan kumpara sa 12 and 2 centavos noong Pebrero.
Ibig sabihin, 53 pesos ang madadagdag sa singil sa isang tahanan na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Samantala, kampante naman si Zaldariaga na tuloy-tuloy ang supply ng kuryente. Ngayong mas umiinit na ang panahon basta wala lamang mangyayari mga unscheduled outage. Pero ako confident naman ako, wag lang magkakaroon ng tinatawag na Unscheduled unplanned outage, mga biglaang mawawala yung planta. Yun ang nagiging problema kasi natin. Pero kung wala naman, and I think no less than government gave the assurance na matatag naman yung ating supply situation, I don't see any problem moving forward. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging tensyonado naman ang sapilitang pagpasok sa isang grupo sa gusali ng VV Sullivan Building sa San Juan, kaugnay ng umunoy corporate dispute. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel, kamusta na dyan? Yoel, pinasok ng isang grupo na nasa 100 katao itong gusali ng VV Sullivan sa San Juan kaninang madaling araw. Ayon kay San Juan City Police Chief Police Colonel Jodenis Marmol, tinangkang i-take over ng isang security detail itong property na bahagi ng isang intra-corporate dispute o away sa agawan ng pag-aari ng kumpanya. Tinangay umano ng mga suspect na naka-hood at face mask ang ilang tipo ng lupa sa vault sa ikatlong palapag ng building bago pa man tuluyang nakapasok ang pulisya. Makikita sa CCTV ang pagdistrongka ng mga umano'y armado sa loob ng gusali. Kwento ng head ng security ng VV Sullivan na si Mark Salvado, isa sa mga suspect ang namukpok ng baril sa ulo ng isa niyang kasamang secure na isinugod na ngayon sa ospital. Yung security dito, hindi kinaya. Ilan lang yan, 6 lang yan na naka-duty Sir, sabi ng San Juan Police, wala raw mga baril yung mga nag-take over? Meron, nasa CCTV kita sa CCTV Anong ginawa nila sa baril? Nagpaputok ba? Meron pa nga silang pinukpok na inang security na matanda Oo. Ayun, nasa hospital ngayon. Nandiyan. Ayon naman sa abogado ng lugar na si Attorney Tina Paras, tinira rin ng tear gas ang kanilang mga bantay. Marami po. Yung iba nasa ER ngayon ng Sandinala, sumusuka kasi tinirgas kami. Tinirgas kami ng so ngayon sumusuka sila. Depensa ng kapulisan, hindi nila agad nagawang pumagitna dahil pribadong property itong gusali. Pasado alas 11 na ng umaga nang kumalma ang sitwasyon, nakaraang mapasok ng lehitimong security ang gusali at pagdadamputin ng mga nanloob. Pero nakatakas daw mano ang maraming sa mga suspect. Depensa naman ng mga nahuli, pinapunta lamang sila sa lugar para magsagawa ng housekeeping. Patuloy na inimbestigahan ng San Juan City Police ang insidente at nangako ng pagronda sa EDSA San Juan. Lalo't ito na ay kalawang beses na nagkaroon ng tensyon sa parehong kadahilanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Pangungunahan ng mga boksingerang sina Nesty Petesio at Ira Villegas ang gaganaping All Women's Sports Award. Ito ay bilang pagkilala sa husay at karangalang ibinigay ng mga kababaihan sa mundo ng palakasan. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Bibigyang pagkilala ang mga boksingerang sina Nesty Petesio at Ira Villegas bilang Female Athletes of the Year sa ikalawang All Women's Sports Awards na inorganisa ng Philippine Sports Commission. Ito ay bilang pagbibigay halaga sa kanilang tagumpay sa nakaraang Paris Olympics, kung saan pareho silang nag-uwi ng bronze medal para sa Pilipinas. Ang parangal ay bahagi ng inisyatiba ni PSC Commissioner Bong Ku, isang bowling legend, upang bigyang pugay ang natatanging kontribusyon ng mga babaeng atleta sa larangan ng sports sa bansa. Maliban kina Petesio at Villegas, bibigyan din ng Lifetime Achievement Award ang Jiu-Jitsu gold medalist na si Meggy Ochoa, na kamakailan lamang ay nagretiro sa kompetisyon upang mag-focus sa pagiging coach. Gagawaran din ng Flame Awards ang mga babaeng atleta na naging simbolo ng kanilang larangan. Kabilang dyan si Alex Ayala para sa tennis, Agatha Wong para sa wushu, at si Erlinda Ogsimer, isang 77-year-old na ultramarathoner.
Bukod dito, kikilalanin din ang kausayan ng ilang para-athletes, kabilang ang para-archery na si Agustina Batilok, para-javelin thrower na si Cindy Asusano, para-chess player na si Cita Del Mendoza, para-obstacle course na si Andrea Estrella, Edeline De Asis mula sa para-dance sport, si Marigal Pamatian para sa para-powerlifting, at si Angel Autumn para sa para-swimming. Sa kabuuan, umabot na sa 136 na awardees ang binigyan ng pagkilala, kabilang ang commemorative rings at plaques mula kay PSC Chairman Richard Bachman. Ang seleksyon ng mga pinarangalan ay isinagawa ng isang komite na kinabibilangan ni Heidelin Diaz Naranjo, Akiko Thompson, Judith Staples, Veronica Cruz at isang opisyal mula sa PSC POC Media Group. Ang All-Women's Sports Award ay dinadaos kasabay ng National Women's Month bilang pagkilala sa husay at kontribusyon ng mga babaeng atletas sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Senator Bato de la Rosa, binasag na ang katahimikan, handa umanong samahan si dating Pangulong Digong kahit hanggang sa kulungan. Sa MBC TV Global, mga Pinoy na pro at anti-Duterte nagtipon sa labas ng ICC. Sa showbiz spotted ni Yana Guerrero at Blackpink Lisa nagdance collab. At sa hoy bawal yan ang kakaharaping parusa sa panunutok ng baril. Ano nga ba? Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dinipensahan ng International Criminal Court o ICC ang pagpapaaresto nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil anila may sapat na grounds na nagdadawit sa kanya sa crimes against humanity. Maliban pa sa madugong drug war ng Duterte administration. Magbabalita si Kyle Bulyas. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed. Ito ang naging mensahe ng Chief Prosecutor ng International Criminal Court na si Karim Khan sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Khan, mayroon umanong nakitang reasonable grounds para masabing nakagawa ng krimen ang dating Pangulo. Kaugnay ito ng umano'y pagiging founder ni Duterte ng Davao Death Squad noong siya ay nakaupo pang alkalde ng Davao City at ang pagpapatupad nito ng madugong war on drugs noong siya naman ay mahalal bilang Pangulo. Binigyang diin din ng ICC na ang nagawang crime against humanity of murder ay ang mga nangyari mula noong taong 2011 hanggang March 2019 kung saan miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute kaya pasok pa rin ito sa jurisdiksyon ng korte. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng ICC si Duterte habang inaantay ang pagharap nito sa local court para alamin kung para sa kanya talaga ang warrant at kung may nalabag ba sa kanyang karapatan. Ang magpe-preside ng naturang paglilitis ay ang 3 pre-trial judges na pumirma ng arrest warrant laban kay Duterte. Ito ay sina Judge Yulia Motok na nagsilbi na ring Vice President ng UN Human Rights Committee, Judge Rain Alapini Gansu na naging chairman naman ng African Commission on Human and People's Rights at si Judge Maria del Socorro Flores Liera na nagsilbi namang Permanent Representative ng Mexico sa UN. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa katanungan, nasaan si Bato? Mariing pinabulaanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang usap-usapang nagtago raw ito kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Digong. Sa katunayan, handa raw umano itong samahan si Duterte kahit hanggang sa kulungan. Ang mga detalye tinutukan ni Rovic Manuel. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I may as well I can join the old man. I can join him and hopefully
makatulong ako doon sa kanya, maalagaan ko siya doon. Nakahanda umanong samahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ang sinabi ng senador sa isang panayam matapos ang pagkakaaresto ng ICC sa dating Pangulo na may kaugnayan sa kampanya nito kontra droga ng kaniyang administrasyon. Ito ay makaraang mabigo ang kampo ni Duterte at De La Rosa na agarang makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Ayon kay De La Rosa, kung maubos man aniya ang lahat ng legal na paraan at hindi pa rin makakamit ang hustisya, ay mas pipiliin ito na samahan at alagaan si Duterte. Kusang loob rin aniya itong susuko at hindi magtatago kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Paresto ako pag may arrest warrant na. Paano ko entertain nila doon kung wala ko sarado pa rin, hindi ko papasukin doon. Di ba? Hindi ko papasukin. So, kung meron, then ready ako. Matapos ang pananahimik ng senador sa gitna ng pag-aresto kay Duterte, iginiit nitong hindi siya nagtatago at nasa Mindanao lamang ito. Hindi ako nagtatago. Nagkampanya ako sa mga bundok-bundok ng Surigao at Tagusan. Pinatay ko ang phone ko dahil busy kami doon sa pag-asikaso ng yung aming petition. Kasi kung dami tumatawag, mahirapan kami. Kaya nagrarally kami, hinahabol namin yung petition namin eh. Hindi naman naitago ni De La Rosa ang sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos na nangako raw sa kanila noon na hindi makikipagtulungan sa ICC. Hindi rin aniya kumbinsido ang senador sa naging pahayag ni PBBM kahapon na hindi nakipagtulungan sa ICC ang gobyerno at sumunod lang sa obligasyon nito sa Interpol. That's a very flimsy alibi that only goes to show that talaga sila interesado na i-commit si President Duterte doon sa ICC. Talagang sinabi niya sa akin, hindi ako mag-cooperate sa ICC. Feeling betrayed. Sir, betrayal to the max. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, hinamon naman ng ilang kongresista si Senator Bato de la Rosa na huwag magtago at totohanin ang pahayag nitong sasamahan nito umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa hanggang sa kulungan. Ang pahayag ng mga kongresista alamin sa report ni Milky Rigunan. Kung totoo ang kanyang mga naunang sinabi, bakit nawawala at hindi nagpaparamdam sa Senator Ronald Bato de la Rosa ngayon at naaresto at dinala na sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte para litisin ng International Criminal Court. Ang kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre ng Tingog Party List, posible nang ipag-utos ng ICC ang paghuli kay de la Rosa kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulo. Nanawagan si Asidre kay de la Rosa na igalang ang batas dahil bilang halal na opisyal, tungkulin niyang sundin ang mga legal na proseso. Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Fif ng La Union, ayon sa kanyang puting ahas, hindi na spoiler kundi inaasahan na ang pag-aresto kay Senator Bato dahil kasama siya sa mga respondent. Dahil nga hindi nagpaparamdam si Senator Bato, sinabi ni Ortega na sana nasa mabuti siyang kalagayan para masamahan niya ang dating Pangulo sa Netherlands. Narito si La Union Representative Paulo Ortega de Fif. Paano ko ba sasabihin to? Ayon sa aking puting ahas. meron din akong puting ahas. Ayon sa aking puting ahas, hindi na spoiler 'yan yung warrant po dun sa mga kasama po sa kaso na 'yan. Hindi na po spoiler 'yon. Prediction na po 'yon. Saka nandyan na po yun, ayon sa aking puting ahas. Sa panig ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List, igalang ang proseso ng batas. Giti Bongalon, miyembro ng 11-man House Prosecution Panel, ang pagharap sa mga pananagutan na isang pangunahing tungkulin na mga opisyal ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, mainit na easterlies pa rin ang umiiral na weather system sa buong kapuluan.
Batay sa latest satellite image mula sa Pag-asa, inaasahan na magiging maaliwalas pero bahagyang maulap ang panahon sa halos buong bansa na may tsansa lamang ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Gayunman, may linya ng kaulapan ding namataan sa bahagi ng Eastern Visayas. Maghanda sa banta ng flash floods at landslides, bunsod ng mataas na tsansa ng pagulan na may pagkulog at pagkidlat sa naturang rehiyon. Batay naman sa heat index forecast ng Weather Bureau, posibleng pumalo muli sa delikadong 45 degrees Celsius ang damang init ngayong araw sa Dagupan City, Pangasinan. Ito na ang ikalawang sunod na araw na nanguna ang lungsod sa may pinakamataas na heat index sa buong bansa. Pinag-iingat ang lahat sa banta ng heat cramps at heat exhaustion, lalo na sa tanghali. Samantala, tinataya naman na tuluyan nang magtatapos ang amihan season sa susunod na 1 o 2 linggo. Nagkasa ng kilos protesta ang ilang mga Pinoy sa The Netherlands na taga-suporta. Gayun din ang taliwas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court o ICC. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Nagtipon-tipon ng mga Pilipinong taga-suporta at taliwas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands upang magsagawa ng kilos protesta sa labas mismo ng International Criminal Court o ICC. Ito ay para sa labungin ng dating presidente kasunod ng pagkakaaresto nito sa kasong crime against humanity mula sa naging kampanya nito kontra droga. Paniniwala ng ilang mga taga-suporta, ang naturang pag-aresto isa lamang daw political move ng mga kaaway ni Duterte sa politika para sa paparating na 2028 national and local elections. Habang para naman sa mga taliwas kay Duterte, ito ay bilang kabayaran sa mga napatay ng drug war na walaan nilang tamang paglilitis. Samantala, muli na magbibigay ng military at intelligence aid ang Amerika sa Ukraine kasunod ng inihain nitong 1 buwang tigil putukan kontra Russia. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, ang tagapanguna ng peace talks sa Jeddah, isinumite nila ang naturang kasunduan sa Kremlin na anya handa na umanong makipag-usap ng Ukraine para matapos na ang digmaan. Sa ngayon, wala pang komento ang Kremlin kaugnay ng kasunduan habang umaasa naman si US President Donald Trump na may patutupad na kaagad ang ceasefire deal sa lalong madaling panahon. Sa iba pang balita, sumiklab naman ang kaguluhan sa isang railway station sa Quetta, Pakistan. Yan ay matapos salakayin ng militanteng grupo na separatist Baloch militants ang isang tren at gawing hostage ang nasa daan-daan nitong pasahero. Dito na ipagbakbakan ng militar ng Pakistan kontra sa militanteng grupo na tumagal ng halos 1 araw. Habang napatay naman ang lahat ng 33 suspect at nakaligtas ang lahat ng pasaherong sakay na aabot sa mahigit 400 katao. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay naman ang pagtitipon ng ilang Pinoy sa labas ng International Criminal Court at mga kinakasang prayer rally sa bansa, nakaalerto pa rin ang pambansang pulisya sa posibleng maging pagkilos sa EDSA Shrine. Tinutukan yan ni Edniel Parosa. Edniel. 24/7 nagwardyado ng pambansang pulisya ang EDSA Shrine sa boundary ng Quezon City at Mandaluyong matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa hepe ng Metro Manila Police, si Police Brigadier General Anthony Aberin ng NCRPO, may impormasyon kasi silang hawak na posibleng magtipon dito ang pro-Duterte supporters hanggang sa mga susunod na araw. Ginawa ni Aberin ang pahayag sa panayam ng reporter sa Campo Crame, kahit generally peaceful ang sitwasyon hindi lamang sa NCR, kundi maging sa buong bansa. Batay sa assessment ng PNP. Pakinggan natin si General Aberin. Yun nga lang, may monitor po tayo na alleged public assemblies in the coming days, pero it's just a news po na hindi pa po na mabalidate. Ngayong araw, narito pa rin ang Civil Disturbance Management Teams ng NCRPO. Pero batay sa area security ng QCPD na nakausap ng DZRH News, wala namang naging pagtitipon dito sa Magdamag, maliban sa Catholic Mass ng Clergy for Good Governance para sa mga biktima ng Duterte drug war kahapon. Nakapwesto pa rin dito ang District Mobile Force Battalion habang handa namang umalalay ang Eastern Police District sakaling kailanganin, bagamat kapansin-pansin mas kakaunti sila ngayon. Wala pa impormasyon kung hanggang kailan nakataas ang heightened alert, hindi lamang sa NCR, kundi maging sa buong kapuluan.
May tinaas noong araw na arestuhin ng ICC sa pamamagitan ng Interpol si former President Rodrigo Duterte. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang mga balita, abiso sa mga consumer. Asahan ng nakaambang taas singil ng water concessionaire ng Manila Water sa darating na Abril. Ang rate adjustments tinutukan ni Val Gonzalez. Val. Inanunsyo ngayon ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang inaprobahang 4 centavo adjustment o pagtataas sa singil ng tubig ng Manila Water. Sa isinagawang press conference sa tanggapan ng MWSS, sinabi ni Chief Regulator Patrick Lester T. na ito'y dahil sa umiiral na Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ang FCDA ay ang adjustment na epekto ng paggalaw sa palitan ng piso kontra sa ibang currencies dahil sa mga utang ng gobyerno at ng water concessionaires. Pero paglilinaw ni D, hindi maapektuhan o walang epekto ang adjustment sa mga Manila Water customer na kumukonsumo ng hindi tataas sa 20 cubic meters kada buwan na sa mga regular consumer na mayroong monthly bill na kumukonsumo ng mahigit sa 20 cubic meters na may bill na 563.47 pesos ay magiging 563.92 pesos na. Sabi ni D, mararamdaman ang epekto ng adjustment pagsapit ng Abril 1 o matapos ang 15 araw na publication. Samantala, nag-defer o pinagpaliban naman ng Maynilad ang dagdag singil, ibig sabihin ay hindi magpapatupad ng adjustment ang Maynilad Water Concessionaire. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagulat ang TikTok world sa latest upload ng social media star na si Nina Guerrero. Ang kakolab kasi ng dalaga sa naturang video ang K-pop superstar na si Blackpink Lisa. Ang video na humakot na ng mahigit 20 milyong views, panoorin sa Showbiz Report na ito. Pre-reveal ni Yana. Iyan ang hirit ng ilang netizens sa latest post ng TikTok star na si Nina Guerrero. Paano ba naman kasi ang kakolab niya rito? Si Blackpink Lisa lang naman. Get it up, yeah. Woke up in that morning again. Please don't call my phone again. Walking cars and havoc. Woke up feeling like. I just might. I just never seen no girl like this. Stone Cold plus I saw. Ang song na ginamit ang newest single ng K-pop star mula sa kanyang debut solo album na Alter Ego na ni-release last February 28. Mga gunita na kamakailan lang, sumabak na rin si Lisa sa pag-arte ng mapabilang sa season 3 ng series na The White Lotus. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 22 million views ang dance collab na ito. Hindi ito ang first time na may nakakolab na international stars ni Yana. Kabilang na nga sa mga nakasayaw niya ay ang American pop star na si Sabrina Carpenter. All About That bass hit maker Meghan Trainor. Culinary icon na si Chef Gordon Ramsay kasama ang kanyang kuya na si Rans Kyle. JB na leader ng K-pop group GOT7. At minsan na rin itong nakitouch with multinational girl group Cat's Eye. Habang last month lang din, napasana all naman ng netizens kay Yana, partikular ng fellow armies, nang i-follow naman ito sa TikTok ng BTS member na si J-Hope. Abangan na sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports sa Philippine Olympic Committee pansamantalang pangangasiwaan ang billiards sa bansa. Yan at marami pang iba rito sa MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hindi pa man sumasapit ang mahal na araw, tila ipinagkanulo rin umano ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tumalima ito sa pag-aresto ng Interpol. Git ni Senator Bato de la Rosa, betrayal to the max ang ginawa ng administrasyon kay Duterte. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Inakusahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinagkanulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay De La Rosa, malinaw ang sinabi sa kanya ng Pangulo nang sila ay nag-usap ng personal sa Malacanang na hindi ito kailanman magko-cooperate sa ICC kahit wala itong dapat na ikabahala. Para sa senador, napakababaw na dahilan ang ginamit ng Malacanang na kailangan nilang mag-cooperate dahil sa International Police o Interpol. Dahil kung ayaw ng Pangulo na sila ay maaresto ay kaya nitong harangin. Ngunit ang nangyari ay parang ang Malacanang pa ang naging atat na ipaaresto at i-turn over sa ICC ang dating Pangulo. Kaya't ang termino na ginamit ni Senador Bato ay betrayal to the max ang ginawa ng administrasyon kay dating Pangulong Duterte. Hindi man lang ito binigyan ng pagkakataon na maipresenta sa isang local court alinsunod sa legal na proseso. Una nito ay pinasinungalingan ni De La Rosa ang mga akusasyon na siya ay nagtatago at iniwan na ang dating Pangulo. Sinadya umano nitong nagpaiwan sa Pilipinas at hindi na sumama sa PDP rally sa Hong Kong noong linggo nang natanggap ang impormasyon na meron ng warrant of arrest mula sa ICC. Siya ang nanguna sa paghanda kasama ang kanilang mga abogado sa petition for certiorari na inihain sa Korte Suprema, ngunit nabigo silang nakakuha ng temporary restraining order para sana hindi nadala sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa isang tunay na kumpleto at makataong benepisyo para sa mga manggagawa, itinutulak din ng Trabaho Party List ang pagbibigay ng abot-kayang home loans. Magsisilbi raw itong karagdagang suporta para sa nagmamahal na housing expenses. Nagbabalik si Edniel Parosa. Bukod sa parawagang itaas ang minimum wage at pagkakaroon ng non-wage benefits, sinusulong din ng Trabaho Party List ang abot-kayang home loan sa mga manggagawa. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, layo nilang mas mapalapit sa mamamayan ang pautang para sa mga pabahay. Ginawa ni Espiritu ang pahayag sa gitna ng tumataas na halaga ng mga ari-arian kung saan 31% ang itinaas na housing costs kumpara noong 2020. Saklaw umano na ang mataas na presyo ng mga tirahan ngayon ay ang mga condominium, housing units, maging rent-to-own scheme sa Pilipinas. Para sa Trabaho Party List, may isa sa katuparan nito sa paraan ng pakikipag-ugnayan sa government at financial institutions. Nakipag-ugnayan kami sa Pag-ibig, sa mga bangko, financial institutions para mas maging accessible ang mga home loans coupled with the government housing initiatives, no? Itong government housing initiative plus yung pagtulong ng mga bangko or ng mga employer ay makapagbigay daan sa ating mga mamayan para magkaroon ng sariling pabahay. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humambalang naman ang mga kawayan na karga ng isa umanong overloaded na truck sa kalsada sa Anda, Pangasinan. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Higit 2 oras na nasarado ang Malong Poblacion Road sa bayan ng Anda dahil sa mga kawayang humambalang mula sa overloading na truck na minamaneho ng isang alias dito. Sa ulat ni Anda Chief of Police Major Romulo Oclarino, bandang alas 10:30 kagabi ang truck ay galing sa Interior Road at pagliko nito sa Provincial Highway ay bumigay ang kanang siding ng truck dahilan upang kumalat sa highway ang karga nitong mga kawayan na nagdulot ng pagkasarado ng daan. Katuwang ng mga pulis ang mga residente sa lugar, nagtulong-tulong sila na alisin ng isa-isa ang mga humambalang nakawayan sa daan at bandang 1:00 na ng madaling araw kanina nang mabuksan muli ang lansangan sa mga motorista. Overloading ang nakitang sanhin kaya bumigay ang siding ng truck at kumalat sa kalsada ang mga kawayan.
Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kalabuso sa kulungan ang 5 tulak ng illegal na droga at isang child in conflict with the law o CICL ang nariskyo. Matapos ikinasa ng 5 police station na under ang Davao City Police Office ang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa loob lamang ng 24 oras noong Marso 12, 2025. Sa 5 anti-illegal operation ng kapulisan, 5 drug personality ang naresto matapos positibo na bilhan ng illegal na droga, habang isang CICL naman ang nailigtas ng kapulisan. Sa nasabing operasyon, nakumpiska ang kapulisan ng illegal na droga na may kabuuhang 57,936 pesos na standard drug price mula sa Santa Ana PNP, San Pedro PNP, Torel PNP, Balyok PNP at City Drug Enforcement Unit. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, na resulta ito sa pagsisikap ng kapulisan dahil ang DCPO ay bilang isang organisasyon na hindi titigil sa paglaban sa illegal na droga sa loob ng lungsod, gaya ng ipinapakita ng mga iba't ibang police station sa kanilang matagumpay na operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maging mga pulis ay biktima na rin ngayon ng mga panluloko itong mga scam. Dahil dito, naglabas ng statement o pahayag ang Northern Samar Police Provincial Office sa pamamagitan ng kanilang Facebook account. Ang Northern Samar Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Sunny Umingan, ang Provincial Director ay nais naman ipaalam sa publiko na mag-ingat laban sa mga mapanlilang na tawag o mensahe. Hinikayat ng kapulisan na kung may tumawag o magpakilala bilang kinakatawan ng Northern Samar Police Provincial Office o ano mga ahensya ng gobyerno upang humingi ng pera o anumang pabor, ay huwag agad maniwala sapagkat ito ay maaaring isang modus o panluloko lamang. Matatandaan na nagagamit na rin ang mga pangalan ng mga pulis, lalo ng mga opisyal, sa panluloko upang beripikahin naman ang impormasyon o iulat anumang kahina-hinalang aktibidad. Nagbigay ng numero ang PNP na maaaring tawagan kung may reklamo o makatanggap ng reklamo sa nasabing mga scam. Hinikayat na tumawag lamang sa 0917-755-7305 o 0998-598-6638. Paalala ng PNP maging mapanuri at laging siguraduhin ang tama at lehitimong pinagbumulan ng impormasyon. Hinihikayat na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang insidente upang maiwasan ang panluloko. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng billiards, pansamantalang mamamahala sa Philippine Billiards ang Philippine Olympic Committee o POC matapos ang suspensyon ng Billiard Sports Confederation of the Philippines. Pinag-iimbestigahan kasi ang ilan umanong anomalya ng organisasyon, kabilang ang pangangalaga sa mga atletang Pilipino. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Sinuspinde ng Asian Confederation of Billiard Sports o ACBC ang Billiard Sports Confederation of the Philippines at inatasan ng Philippine Olympic Committee o POC na pansamantalang mamahala sa naturang sports sa loob ng 3 buwan. Sa liham na ipinadala ng ACBC sa POC, ipinahayag ng Secretary General ng organisasyon na si Michael Alcuri na ang desisyon ay napagkasunduan noong February 18 at inaprubahan kinabukasan. Kabilang sa mga paglabag ng BSCP na dapat imbestigahan ay ang kawalan ng eleksyon, pagdaos ng mga international tournament nang walang pahintulot ng Asian at world governing bodies, at ang hindi umano maayos na pangangalaga sa mga atletang Pilipino. Sa liham na may petsang March 11, ipinaalam ni POC Secretary General Attorney Wharton Chan sa Philippine Sports Commission o PSC ang naturang desisyon. Kabilang sa mga tungkuling ipinasa sa POC ang pag-aayos ng mga papel at kinakailangan dokumento ng mga manlalarong sasali sa international tournaments, lalo na sa World Games 2025 sa Chengdu, China, na gaganapin mula August 7 hanggang 17. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas na ng pahayag ang aktres na si Julia Barreto tungkol sa kanya umanong pagpapasara sa isang tourist spot sa Camiguin
para sa isang vlog. Ang aktres maring itinanggi ang ibinintang sa kanya at nilinaw na ang desisyon ay nanggaling sa Camiguin LGU na nag-imbita sa kanya. Ang buong pahayag ni Julia tutukan sa report ni Showbiz Angel. Mariing itinanggi ng aktres na si Julia Barreto na siya ang nagpasara sa isang tourist spot sa Camiguin para sa isang shoot. Sa isang pahayag na inilabas nito sa social media, idinitali ni Julia na inimbitahan siyang bumisita sa Camiguin noong March 1 to 3 bilang bahagi ng tourism project ng lokal na pamahalaan ng naturang lalawigan. Pero nabahiran ito ng kontrobersiya matapos di makapasok ang ilang turista sa isang isla kung saan nagsushoot si Julia. Partikular na ang isang individual na nagngangalang Nika na tinawag pa raw siyang entitled at selfish sa pag-aakalang ang aktres ang mismong nagpasara nito. Paglilinaw naman ni Julia, hindi siya involved pagdating sa desisyong may kinalaman sa pagpapasara ng naturang lugar. Ang Camiguin LGU anya ang nag-asikaso ng mga bagay na ito. Pahayag pa ng aktres, bagamat hindi niya ugaling pumatol sa anyay baseless accusation ay hindi niya itotolerate ang pagkakalat ng misinformation na posibleng makasira sa kanyang karakter, trabaho o ng sinimulang Juju on the Go online travel series na may layon anyang ibida ang iba't ibang destinasyon at magbigay suporta sa mga komunidad. Nagbabala naman si Julia na idadaan sa legal na hakbang ang naturang issue kabilang na ang isang manipulated TikTok video na may fake audio. Una rito, naglabas na rin ang pahayag ang Camiguin Tourism Office at nilinaw na hindi para sa isang personal vacation ang pagpunta roon ni Julia, kundi bilang bahagi ng isang tourism collaboration. 28 pa lang daw ng Pebrero ay nagpaabiso na sila na pansamantalang isasara ang naturang lugar. Sa huli, humingi ng paumanhin ang provincial government ng Camiguin sa mga naperwisyong turista. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw na po ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.